Isa na naman napakasarap na pangmeryenda ang gusto kong i-share sa inyo. At tsak na magugustuhan ng mga anak nyo dahil gawa ito sa patatas at saging na saba. Ang tawag nito ay potato cheese ball, pero ang ginawa ko dito mas pina-improve ko pa, nilagyan ko pa ito ng saging na saba na siyang nagpasarap lalo dito sa ating potato cheese ball. Sa sobrang sarap at lambot nga nito, kahit kinabukasan siguro hindi ito titigas. Cheese at saka mango nga ang ginawa ko dito. Sa recipe nga ito ay gagamit tayo dito ng potato. Binalatan ko na ito at hinugasan, at dito nga sa isang kaserola ay lalagyan ko ito ng tubig at atin ito isasalang para ito ay lumambot. At sa hiwalay na kaserola ay magsasaing din tayo nitong saging na saba. Napaka-cute nga ng saging na saba na nabili ko dahil wala akong makitang malaki. At dito nga ay lalagyan ko rin ito ng tubig at isasalang ko rin ito hanggang sa ito ay maluto o lumambot. At after ilang minutes nga ito ng ating saging na saba at saka yung potato ay malambot na ito. At dito nga sa ating bowl ay ito, inilagay ko na dito yung ating patatas at yung ating saging na saba. At ito nga, imamash natin to gamit yung ating smasher. Ang maganda nga dito sa potato, talagang kailangan lutong-luto talaga para mas mabilis talaga siyang mamash katulad dito. At nang natapos ko na nga mamash yung potato ay sinet aside ko muna. At ito naman ang sinunod kong imash yung saging na saba. Naalala ko nga nung maliit pa kami, instead na smasher ang gamitin namin dahil wala pa naman noon smasher, ang ginagamit namin noon ay yung bayo at saka lusong. At nang natapos ko na nga mamash yung ating potato at saka yung saging na saba ay pinagsama ko na ito. Hinalo ko lang ito na mag-combine yung ating na-mash na potato at saka saging na saba. At pagkatapos nga ay nag-add ako dito ng cheese powder. Itong cheese powder nga ito ay mabibili nyo sa mga palengke, nasa 10 pesos nga lang ata yung isa nito. Ayan, hinalo ko lang dito yung ating cheese powder para mag-well combine dito sa ating mixture. At nang nahalo na nga, sunod ay nag-add ako dito ng half cup of all-purpose flour. Hinalo ko nga lang ito na mag-well combine dito sa ating na-mash na potato at saka banana hanggang sa makabuo nga tayo ng dough na katulad nito at maka-form tayo ng bilog. At pagkatapos ay sinet aside ko muna. At dahil nga dalawang filling ang gagamitin ko itong ating mango, ayun, yung mango na to ay ginanong ko lang, at dito nga sa ating kawali ay nag-melt lang ako ng butter at inilagay ko na nga dito yung ating kinayod na mango. At hinalo ko nga lang ito nang ma-absorb talaga ng mango yung ating melted butter. At pagkatapos nga ay nag-add ako dito ng slurry para maging malapot itong ating mango. Hinalo ko nga lang ito ng hinalo hanggang sa maging malapot nga itong ating mango. At pagkatapos nga nag-add ako dito ng sugar kasi nga naman ang nabili kong mango ay medyo maasim. Pero kung matamis naman yung mango na nabili nyo ay pwede nyo nang itong escape na naglagay ako ng sugar. Pwede nyo na hindi kayo magdagdag ng sugar kasi mga para naman maiwasan natin yung diabetes. At ito na nga ang adding cheese ang magiging filling ko. Mas masarap talaga dito kung quick melt cheese ang gagamitin mo o kaya mozzarella cheese. Kaso nga lang hindi ako nakabili, pero okay na tong adding cheese. Mas masarap din naman talaga ang magiging resulta nito kahit na adding cheese lang ang gagamitin natin. Kaso nga lang yung adding cheese talaga, diba, hindi siya masyadong nagbi-melt. Pero carry na yan, pwede na yan. At ito nga ay nag-form na ako ng bilog at nilagyan ko na ito ng cheese. Nasa inyo na kung gaano kalaking cheese ball ang gagamitin nyo. Sa akin kasi gusto ko yung ganyan lang kalaki. Hindi na nga ako nakagamit dito ng gloves, pero okay lang yan, naglinis naman ako ang kamay. Oh, basher, baka lumabas naman kayo mga basher kayo Baka sabihin nyo, kinamay-kamay ko na yan, pero nagugas naman ako. Okay lang, ako naman nakakain lang yan. Labas mga basher, baka sabihin nyo, kinamay-kamay ko na yan. Oy, naglinis naman ako ng kamay, no? At dito nga sa feeling na mango ko, ayun, nahirapan talaga ako makaform dito ng bilog dahil nga lumalabas yung mango. Kasi nga naman, dinadamihan kong paglagay ng mango. Kasi naalala ko yung palagi akong kumakain sa Jollibee ng peach mango nila. Napakadami ng mango. Yun ang gustong-gusto ko dito, yung punuin ko ito ng mango. Kaso nga lang lumalabas. So, ito nga yan, no, hindi masyadong bilog ang pagkakagawa ko. Pero kaya lagyan, magiging bilog rin yan mamaya pag ating prenito. At ito na nga yung aking nagawa, pinaghiwalay ko nga ito ng plato para ma-identify ko kung ano ang cheese at saka mango dyan. At para nga maging crispy itong ating cheese ball, pag naluto na, ayan, kakailanganin natin digyan ng flour, ng breadcrumbs, at saka ng egg. At gamit nga yung aking napakalinis na kamay, ayan, dito nga sa flour ay pinagulong ko muna itong ating cheese ball. Pagkatapos ay sinunod ko na dito sa ating egg at pinakahuli yung breadcrumbs. Ayan, minekos-mekos ko na yan. Hindi na ako gumamit ng gloves. Wala naman talaga akong gloves. At ito na yung aking nagawa. Ayan, ang gagawin natin ay piprituhin pa natin to sa ating mantika na
golden fiesta para naman maiwasan natin yung high blood. At naku, napakainit na nga ng panahon, dadagdagan pa natin ng mantika. At para less cholesterol, gagamit ako ng golden fiesta canola oil. So dito nga, nagpainit lang ako ng mantika at inilagay ko na nga itong ating cheese ball. At nang naging golden brown na nga, ayan, ay tinanggal ko na ito dito sa ating kawali para hindi naman masyadong masunog to. At madilis lang nga ito maluto dahil nga luto na nga naman talaga yung ating potato at saka yung ating saba. At nang naluto na nga yung ating cheese ball, ay sinunod ko naman dito yung ating mango. At nang naging golden brown na nga, ayan, tinanggal ko na rin ito dito sa ating kawali. At ito na nga yung aking napakasarap na naluto. Naku, matatakam talaga kayo nito. Napakasarap at napakalambot talaga. At mas mapapasarap pa nga ito pag talaga mayroon tayong sawsawan. Kaya dito nga, ayan, gagamit ako dito ng mayonnaise at lalagyan ko lang ito ng Del Monte ketchup. Ayan, nang nilagyan ko na nga, ayan, hinalo ko lang ito para mag-combine yung dalawang sangkap. Kahit simpleng dip lang talagang gagamitin natin dito, itong mayonnaise at saka ketchup lang pinaghalo ng natin, ay napakasarap na talaga ng kain natin dito. Naku, napakadami na ng kain ko nito. Hindi nga ako kumain ng kanin na nag-aga panggabi. Banana, cheese, and potato, banana, mango. Dahil hindi lang potato nilagay ko dito, kundi pati banana. So, ito yung aking cheese. Yan. Ay, mango pala itong ginawa ko. Mango. Yan. I know it's cheese pala, cheese. Yan. Hindi siya nag-melt kasi nga, ang ginamit ko dito ay Eden cheese. So, wala kasi ako available na quick melt dito sa bahay o kaya mozzarella cheese. So, ito lang ginamit ko. Pero ang sarap na nito. And then, ito yung aking mango. So, yan, mango. Yan. Yan. Ang sarap nito, isaw-saw dito sa ating sawsawan. So, itong ginawa kong sawsawan is, ano lang to, mayonnaise at saka ketchup.